Para po sa discussion natin na how can we be filled with the Holy Spirit? Paano nga ba tayo mapupuspos ng Santong Espiritu? Now, sabi po sa verse na ating pinag-aaralan, no? Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So, dapat daw mapuspos tayo ng Santong Espiritu. Tanong po, paano po yun? Alam niyo po, yung Santong Espiritu at saka yung Word of God, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Laging ang Santong Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, kapag tayo po ay maraming intake, kumbaga parang sa pagkain, no? Pag kumakain tayo, napupuno tayo, nabubusog tayo. Now, ganun din po sa salita ng Diyos. Binubusog natin yung ating sarili ng mga salita ng Diyos. At pag nagbabasa po tayo ng Bible, hindi po natin ito ginagawa na routine na lang. Inaaral talaga natin, inuunawa talaga natin, at nananalangin talaga tayo sa Santong Espiritu na ipaunawa niya sa atin yung mga binabasa natin mula sa Biblia. And the more we consume the Bible, the Word of God, mas lalo tayo napupuno ng salita ng Diyos. And at the same time, napupuspos din po tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang Santong Espiritu ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Sa mga katuwid, the more we read the Bible and depend on the Holy Spirit, pagdating sa pag-unawa ng Biblia, mas lalo po tayong napupuspos ng Espiritu Santo. Now, in addition to that, sabi po rito sa Luke chapter 11 verse 13, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, kung kayo masasamang mga tatay, marunong magbigay ng mabubuti, kahit yung mga drug lord, kahit yung mga corrupt na mga tao, talagang nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga anak. Sabi rito, how much more? Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? So, I think, dito sa mga talatang ito, magkakaroon tayo ng hint, ng idea na pwede pala tayong manalangin sa Diyos na hingin natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo sa atin. Pwede pala nating hilingin, pwede pala tayong manalangin, Lord, puspusin niyo po ako ng Espiritu Santo. Puspusin niyo po ako ng inyong presensya. Gusto ko po na kung paanong nakokontrol ng alak ang isang tao, ako po gusto kong kontrolin ng Santong Espiritu. Gusto ko kung ano yung sinasabi ng Santong Espiritu sa akin, yun ang masunod, yun ang sundin ng aking katawan. Alam niyo po yung Santong Espiritu talaga nangungusap sa atin araw-araw. Minsan pag gagawa ka ng masama, kakausapin ka ng Santong Espiritu, huwag mong gawin yan. Hindi wise gawin yan. Sumunod ka na lang sa Panginoon. Pagpatuloy mo lang yung paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Maririnig natin yun, talagang nangungusap sa atin yung Espiritu Santo. Now, kapag tayo po ay puspos ng Espiritu Santo, talagang nasusunod natin yung ipinapagawa ng Diyos. Now, ang problema kapag hindi tayo nakikinig sa Espiritu Santo at patuloy tayong gumagawa ng masama, ang tawag doon sa Bible ay quenching the Spirit. Yung quench mo, yung isipin natin yung Espiritu Santo parang apoy. Ginagawa natin, binubuhusan natin ng tubig. We're quenching the Spirit. So, ang ginagawa po natin dapat mga kapatid ay makinig sa tinig ng Santong Espiritu, sumunod at patuloy hingin ang presensya. Patuloy hingin sa Diyos ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa atin. At nawa, ang dalangin ko, lahat po tayo ay magkaroon ng spiritual breakthrough na hindi po tayo manatiling stagnant. Magkaroon po tayo ng fresh encounter with the Spirit na tayo po ay mas maglingkod sa Diyos ng higit pa sa paglilingkod natin sa Kanya nitong mga nakaraan. Mas mahalin ang Diyos ng higit pa sa pagmamahal natin sa Kanya nitong mga nakaraan. Mas lalong i-commit yung ating sarili sa Diyos. Mas magkaroon ng mas malalim na commitment sa Diyos ng higit pa sa commitment natin nitong mga nakaraan. So I hope and pray magkaroon po tayo ng spiritual breakthrough.
Base po sa Biblia, paano po tayo mapupuspos ng Espiritu Santo. Magkita-kita po tayo muli bukas, alas 5 po ng umaga dito sa ating Daily Devotions.